Pagyamanin ang iyong kaalaman sa agrikultura at alamin ang mga pamamaraan upang maging bihasa at matagumpay na entrepreneur. Dito lang sa Agripreneur, hatid ng Entrepinoy Espesyal, kaalyado ang Vim Vertex and Company Incorporated. Ayan, at ang ating oras 11:34 in the morning, kasama na nga natin si Aldrich Alvarez ng Team Atovi. Yes, good morning po and good morning po sa ating mga listeners po ngayong umaga. Yan, ano bang atin ngayon, Aldrich? Yes, opo. Before that, mag-discuss po tayo ng mga questions ng ating listener doon sa mga nag-aantay po ng seminars ng ating sa ating mga listeners. Meron po tayong 4th Hog Racing Convention and free seminars na ginawa po ng Department of Agriculture, Region 3 Pampanga at Provincial Capital Compound. Doon po siya gagawin sa Provincial Capital Compound, Benigno Aquino Hall sa May 28, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. po. Then, yung mga participating po dito is yung Dave Swine AI Center o yung DABSIC, Philippine Team Atovi, ITCPH and a lot more. Then may mga surprises din po doon sa mga attendees sa upcoming mga surprise. Event. Yes, gusto ko sanang itanong, kaya lang surprise nga. Surprise nga po, hindi pwede. Okay, doon sa mga gusto mag-attend ng seminar, pa-reserve po kayo sa number na 0906-226-6499. Again, 0906-226-6499. So, ayan po, ito po ay libre po yung seminars do sa mga magtatanong po. So, i-grab nyo po yung opportunity. Again, May 28, 8 o'clock ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Okay. Ngayong panahon ng tag-araw, ano ba ang nakahain sa atin ng Atovi? Yes, opo. Unang-una doon sa ating mga kababayan last week na na-discuss po natin yung mga tips na about doon sa init na nagbababoy po natin. May mga nagpapasalamat po sa atin dahil natugunan po yung kanilang problema. Especially yung sa mga nagkakaroon ng stroke. Yung stroke po, yung bigla na lang mangingisa yung alaga yung hayop at namamatay. Okay, pati pala sila na stroke. Yes, meron po tayong tinatawag na heat stroke, pati po sa mga hayop. So, ayan po, lagi natin tatandaan po yung ventilation. Kung wala po kayong on the budget kayo kaysa bumili kayo ng fan, kung wala po, basta maganda yung pasok ng hangin, dapat in and out po yung hangin. So, pag nai-steady ho kasi yung hangin at mainit pa, doon po tayo nagkakaproblema. Saka isa rin pong nagko-contribute po dyan is yung baho sa dumi ng ating mga alagang hayop, yung ammonia, yung gas na umaangat kapag po sobrang baho na po. So, napapansin nyo, very red and watery po yung eyes ng mga mata. So, meron pa ho tayong mga questions na mga na magandang sagutin po natin. Meron po dito nagtanong, bawal po ba magpurga ng inahin? So, mostly po yan sa technology po natin. Kung meron nai-encounter po kayong mga bacteria sa duration na nagbubuntis yung inyong inahin na hindi nyo po alam. So, kasi minsan yung bacteria, yan po yung cause kung bakit po pag nagkakaroon po ng mortality bago manganak. Kasi minsan may mga bacteria, mga infection. So, isa po yan. Let's say nakakain kayo ng feeds, yung inahin nyo ng sirana o may mga bukbok. Yan po, nakocontaminate po yung katawan ng inahin. Ang nagsasuffer po, isa po doon, yung mga baboy po sa loob po ng kanyang tiyan. So, maganda po na laging malinis yung pagkain at the same time po, laging bago. So, kung may technology po kayong ginagamit, ang kagandahan, mataas ang immune system po ng inahin. At the same time, yung kanila pong mga health ng biik po sa tiyan po, natutugunan po natin yung immune system. So, pag may mga ganyang challenges ng bacteria, viruses, matibay po sa sakit. So, yun na po ang gawin nyo. Pag may inahin po kayo at you want a worry-free na nagbubuntis sila, basta tama yung management nyo, isang kutsaritang Atobi lang po yan per kilo of feeds. So, yung headache na inaalala nyo po, yan po ay matutugunan po natin. Okay, ayan. At kapag ka ba nagkaroon na pasintabi po sa mga kumakain, pagka nagkaroon ng worm ang mga inahin, mga ilang buwan ba o linggo bago makabawi ito? Depende po yan sa sa dami ng bacteria o worm sa loob po ng tiyan. Kasi kung may worm na let's say nakalabas sa katawan pero may natira pang mga itlog
doon sa katawan po nung pwedeng mag-hatch po yun at panibagong batch po uli ng ano po yun. So, ang maganda nga po, ang mangyari po, ma-detox po sila araw-araw, which is nagagawa po ng ating technology. So, kaya, kung naalala nyo last week, sabi natin, kung yung baboy po, binigyan nyo ng Atovi at lumambot yung dumi pero masisigla po sila, wag po kayo mabahala dahil yan po ay nagpa-flashing. Especially kung ang kulay po ng dumi ay green and yellow. So, kung napansin nyo pong ganun ng dumi nila, yun po yung mga bacteria. In spite of that na dumudumi ho ng ganong kulay, nag-gain pa rin po sila ng weight. So, yan po yung kagandahan po nun. Then, isa na tanong din po sa atin dito, pinaliliguan ko po ang inahin ko after 1 month. Tama po ba? So, yan po namang pagpapaligo po sa inahin nyo po ay depende po sa kondisyon ng inahin. Kung siya pa ay buntis o hindi. Pero mostly po yan, doon sa mga papasok sa gantong negosyo kung magpa-fattening kayo, yung iba nga ho, araw-araw pa pong paliguan yung baboy. Yung iba naman, hindi na ho pinaliliguan, naglalagay ng parang liguan doon sa mismong kulungan. Yung baboy na ho bahalang maligo sa kanya mag-isa. Pero sa atin po kasi, sa ating sistema, hindi na po tayo nagpapaligo, hindi na rin po tayo naglalagay ng liguan sa ating mga alaga. So, basta ipa lang with technology, proper ventilation, maganda na po yung grow nila. So, nakakatipid po tayo sa tubig. Dahil sa panahon po ngayon, especially sa mga provinces na nagkakaroon po ng cut-off ng tubig at natutuyuan po, ito po yung isang solusyon na ino-offer namin sa inyo. So, minimal yung paggamit ng tubig. Kahit po minimal yung paggamit, kumikita pa rin po at hindi mabaho po yung inyong babuyan. Okay. At doon naman sa mga interesado naman doon sa pagmamanukan, ang kanilang lugar naman ay maliit lang. So, paano naman yon? Well, kung mapapansin niyo po sa ating YouTube channel, yung ating inspiring stories po doon na Mr. and Mrs. Fauni, yun po ay likod bahay sa Cavite, barangay yung lugar po nila, nakapag-alaga po sila ng 1,000 manok. So, yung manok po kasi, ang spacing po niya is 1 square feet per bird. So, ang kagandahan po sa manok dahil hindi naman sila kasi laki ng mga baka, kambing, baboy, pwede niyo po pagpatong-patungin yung kulungan. So, yung 1 square meter na spacing, pwede po siya na 3 palapag. So, 3 po yung pwede niyo pong alagaan. So, depende po sa lugar na inyong sesetapan, pwede po kayong mag-alaga. At ang kagandahan po dito, pag gumagamit kayo ng technology po natin, yung sistema ho natin, hindi ho mabaho. So, kahit po sa likod bahay, pwede kayong mag-alaga. Ang kagandahan po kasi sa gantong sistema, yung sa likod ng bahay nyo, namomonitor nyo yung paglaki nila. So, yung mortality medyo mas mababa. And at the same time, kung kayo po nasa likod bahay lang, let's say, kayo po ay housewife na gusto ng dagdag pakakakitaan, ito po yung isa nyo pong pwedeng pasukin. Kahit po yung medyo may edad, pwede rin po. Kasi yung mga manok naman, hindi naman po yan yung masyadong nakakasakit sa atin. Ang problema nila po sa manok, pag nakakawala, medyo mahirap habulin pag medyo may edad na po yung hahabol. Pero kung medyo makokontrol po yung environment dahil likod bahay naman, madali naman po mahuli yun. So, yung chicken business po maganda po yan. At ang gawin nyo pong sistema ganito. Kung let's say kaya nyo po mag-alaga ng 100, ang gawin po nyo, ang loading nyo every week, mag-load kayo ng benching ko. Benching ko? Opo. So, sa week 1 ng buwan, benching ko ang harvest. Sa week 2, benching ko po uli. Sa week 3, benching ko. Total of 100. Bakit po, no? Bakit? Kasi pag, let's say, nag-harvest kayo ng 100, sa isang nagsisimula, nagkatay kayo ng 100 manok, at ang nabenta nyo po ay 50, so, kailangan nyo po ng freezer para dun sa another 50. So, kung kayo po ay medyo minimal pa ho yung puhunan at hindi pa ho kayang bumili ng freezer, maganda po na yung benching ko, at least madali pong i-dispose yun eh. So, hindi nyo kailangan ng freezer. Paglabas po nung manok sa inyong farm, fresh na fresh, diretso po sa market. Kasi may mga kliyente po tayo na gusto rin yung bagong kata yung manok. So, kung malalaman po yung tao na laging fresh at bagong kata yung manok sa inyo po, ay mas maganda rin po yung nagiging market. So, yan po yung isa. At doon naman po sa pag-aalaga ng manok, so sinabi nga, hindi kailangan ng malaking lugar. Yes po. Oo. Pero paano nga kung ano lang, for family consumption naman? Ay, po. Yung isang garahe po ng kotse na, let's say, ginagarahiyan pa rin ng kotse? Opo, na ginagarahiyan ng kotse. Imagine niyo po yung isang kotse, pwede kayo mag-alaga po siguro ng mga 50 manok po sa isang lugar po na yon. So, pag patungin niyo po yon, that's 100 already. Ano yun, makakapasok pa yung kotse?
Hindi po, I mean yung isang space ng kotse. Okay, Yung isang okay. kotse, mga 50 yun po yun to 100. Depende po sa laki ng garahe. Pero kung gusto niyo po ring napapasok pa rin yung kotse, kung pang sariling consumption po, pwede po yun na gumawa kayo 3 palapag na let's say taga ano po siya, tag sa 10 or 20 na capacity, pwede po. Para at least per week, kung 20 po yun, pwede kayo mag-harvest na 5 manok kada linggo, which is I think na nagiging konsumo po ng isang pamilya. So, yun po. Kayang-kaya po yung kahit po may garahe. Napakaliit lang naman po ng space po na yun. Gawin nyo pong pahaba yung kulungan, yung parang pong sa layers. So, ayun po. Yung garahe, makakagarahe pa rin po siya. So, yung dumiho ng manok, ang gawin nyo po, ipunin nyo yun. Kung may mga orchids kayo, ornamental plants, maganda po siyang pataba. At the same time, kung meron naman kayong lugar pa at sa taas po ng garahihan, sa inyong terrace, magtanim po pala kayo ng gulay. So, ang kagandahan po, yung dumi ng manok, yun po yung instant fertilizer yung organiko. So, yung buto na lang inyong puhunan. So, pwede kayo magtanim ng pechay na in 45 days na harvest na po yung pechay. So, yung kinakain yung pagkain ay malinis na malinis po. So, yan po. Ang isang tanong din po sa atin dito, ano pong gagamitin sa fatteners ko na nag-aaway? Tinataob din po yung kainan. Ito po. Ang baboy po kasi kaya minsan tinataob po yung kainan. Minsan ugali po talaga rin po minsan ng baboy yun out of boredom. So minsan pag napansin nyo po sa farm, yung baboy po, yung inahin, yung kulungan, dinudunggol nila lalo na pag gutom or minsan out of boredom, dinudunggol po nila yon. So minsan pag may kalikutan din po yung mga alagang baboy, pag naglalaro sila, pwedeng mataob din po yung kainan. So kaya po yung ating dinesign na kulungan sa demo farm po natin ay naka-fix siya na automated ang dating. So para hindi po natataob yung kainan at the same time po minimal lang po yung inyong management sa kulungan. Basta lagi may pagkain, may tubig, pwede nyo na pong iwanan yung inyong mga alaga. So, ganun pong kaganda yung inaano po natin sa inyo. Then, pwede rin po ba sa tubig na lang ilagay ang technology kesa sa feeds? Kasi baka konti lang ang makain na atobi. So, ganito po yan. Naiinom ba yun? Yung atobi po, ganito po yan. Yung atobi po, kung napansin nyo sa brochure po natin, sa feeds hinahalo po sa iba, hayop, then sa ibang hayop po sa tubig. For example, sa baboy. Kaya po namin prefer sa feeds po siya ihalo kasi ang baboy po by behavior, kung titingnan nyo, nilalaro po yung tubig. So, kung meron po kayong technology doon at tumutulo lang yung tubig, sayang po yung atovi. Then, pag napansin nyo naman yung baboy, pag kumakain po, halos maubos at dinidilaan pa nga ho yung kainan, yung labangan. So, we thought na doon ilagay yung pagkain para kahit po maubos yung feeds, naubos po nila kasama yung technology. So, hindi po sayang yung pera. Then, sa manok naman po, kabaligtaran. Ang manok po, pag nilagay ng pagkain, minsan pinipili po yung kinakain. So, yung chances of makain po siya na matuka ng manok, mas mababa po yung possibility na ihalo nyo po sa tubig. Which is yung manok po, lahat makakakuha pag sa tubig nyo po nilagay. So, kumbaga, by behavior of animal, kaya po namin suggestion po doon. Pero kung ilalagay nyo po sa tubig, wala pong problema, may visa pa rin po yun. Then, yung expiration po ng atovi, ang atovi po, 2.5 years po ang kanyang shelf life. Okay. So, minsan may listeners po tayo na naitabi, 1 taon mahigit na raw, pwede niya po hong gamitin yan. Kahit po tumigas na. Yung tumigas po, minsan gawin nyo, durugin nyo lang po siya, pwede nyo pong ibigay po sa inyong mga alaga po uli yun. Pwede pa po yan. So, okay. May tanong tayo dito, Aldrich. Binili daw siya na dog food from Atovi. After a month, nagkulay puti daw, parang inamag. Okay. Ang dog food po natin, ang totoo po niyan, that since we're claiming it's all natural and organic, hindi po kami gumamit ng preservatives dyan, ang shelf life po niyan talaga is 4 months lang po. Ngayon, may case po kami na ganyan po nagmo-mold, especially kung pinapasok po ng moisture. So, better check po yung inyong storage area kung let's say nababasa po yung packaging, nababasa po ba siya. Kasi pag nabasa po yung labas niyan at medyo yung area po niya ay kulob, yung moisture sa loob po siya nagmo-moist. So, pag nag-moist po sa loob, pwede mag-develop po ng molds. So, kaya we always tell people na store it doon sa room temperature po at dry place. Ayun po. So, yung ganyan po,
Yung puti po, molds po yan. So, mostly is a beneficial bacteria po yan pag ganyan. Pero since ayaw po nating sa mga tao na ganyan po, iwasan nyo po na ilagay po sa nababasa po na lugar or medyo moist na lugar po, medyo malamig. Kasi nagmo-moist po sa loob ng packaging po yun. Okay, ayan. At doon sa mga interesado na mag-avail ng inyong service, Yes, opo. Doon sa mga interesado po, doon sa ating technology po at mga pag gustong pumasok sa business ng agriculture, you can call me sa 0917-811-6529. Again, 0917-811-6529. Mobile PLDT po is 985-4847 is 985-4847. Office numbers po is 842-3003 saka 842-5312. Ang ating website po is www.atovianimalg2.com. Ang ating Inspiring Stories po sa YouTube, type niyo lang po yung Atovi is ATOVI, V as in victory. Makikita niyo po yung mga inspiring stories po na sinasabi po namin sa inyo. okay, maraming salamat. Siya po si Aldrich Alvarez, ang ating every Tuesday naka-partner mula sa Team Atovi. Yes, thank you rin po and good morning.